Hi guys, so welcome back here. Um, Solve natin itong problem. So kumbaga, tension member consists of a single angle welded to a gusset plate. Yung allowable weld shear stress is 124 megapascal. And then yung weld size is 6 mm. Yung angle section is 150 by 150 by 12 mm. So pag yung T daw is 220 kN, so ano daw yung required length ng weld L1? Pag yung T daw is 245 kN, so ano daw yung required length ng weld L2? And then, if yung length 1 tsaka yung length 2, pareho, and they are all equal to 200 mm, with an applied load T, which is 100 kN, so ano daw yung maximum shearing stress ng weld? Okay? Sige. So, bale, yung problem na to, isa-solve natin siya dalawang way, no? The first one is using the conventional solution. Yung ano ba, yung theory ba, no? Theory based, no? Parang ganun. Then, pangalawa, solve natin siya using calculator only. Sige. So, before we solve itong problem, so, recall muna natin, no? I-refresh muna natin. Nga pala, no? So, yung problem is involve yung welded connection. So, I think, i-refresh lang muna natin yung sa fillet weld, no? Na part. Kasi ito, yun yung magagamit natin na formula, no? Tsaka na concept dito. So, if we refresh yung fillet, di ba, yung fillet, example, kung may metal ka dito and then you want to join that, no? By welding. So, kumbaga, may fillet weld ka dito, no? Para ma-join mo sila. Nga pala, no, as much as possible, dapat mas malakas si weld, no? Compare nung plate metal mo. Okay? So, bale, meron kang weld size. Okay? Or yung sinasabi nilang, kung hindi weld size, yung weld thickness. Okay? So, let's level as T na lang. So, bale, kung yung parang zoom, ano niya, so ito yung makikita natin, ha? Ayan. Kung isometric view naman, parang ganito. So, yan yung weld size natin. So, andito yung parang plate natin. So, dyan na yung weld. Okay ba? Klaro ba? So, itong pa-curve na to, yan yung tinatawag natin na weld face. Yan. Yung mukha ng weld mo. Yan. And then, ito naman, ito yung tinatawag natin na theoretical or diagrammatic face. Okay? Yung parang ito. So, yung diagrammatic face, importante yan kasi yung assumption natin or when we analyze yung fillet weld, yung kinukuha lang kasi natin na part ng fillet is yung itong part na lang yan. Hindi nakasali to. Klaro ba? Yan lang yung puputulin natin. Hindi nakasali to. Klaro? Okay, nice. So ngayon, yung sinasabi natong weld size, saan natin makikita yan? Dito. So dito yan, ha? Ito siya. Yan yung weld size natin. Call that one as weld size or yung weld leg niya. Okay? Klaro? So take note na lahat ng leg niya equal. Diba? Seam leg. No? So since seam leg to, property ng triangle, pag seam leg, yung triangle, meaning 45 degrees, ano yan? Triangle, no? So meaning, yung angle nung diagrammatic face with respect dito sa horizontal is 45 degrees. Klaro ba? Ngayon, kung mag-apply ka ng load dito, saan siya magpi-failed? So, hindi siya magpi-fail dito sa T mo. Hindi dyan. Hindi siya, for example, naghihila ka dito, hindi siya mag-slide lang. Puputulin niya yan. Ha? By the way, yung failure lang ng weld is shear. Na? Basta weld. Na? Yung weld material ba? Na? Pero kung welded connection, marami. No? Meron kang block shear, meron kang yield. Di ba? Meron kang shearing stress, yielding stress, block shear. No? Magano as a whole, bale, as a welded connection. Pero yung weld lang talaga, shear lang talaga. Yung ito, yung fillet weld na. So, ngayon, pag may exert ka ng force, mapuputol yung weld mo, na? So, mapuputol siya, starting dito sa root, papunta dito sa theoretical or diagrammatic face mo. Yan yung part na mapuputol siya. So, meaning, dito yan,
ito yung tinatawag natin, by the way, ito yung tinatawag natin na theoretical truth. Yan yung subject for shear. Meaning, yan yung portion na mapuputol. Okay? Yan sila, mapuputol yan. Diyan mag-slide down na. Okay. Diba yung shear is area to area sliding down, parang ganun. It should be parallel dun sa force, no? Ano naman yung rule. By the way, theoretical truth, we will call that one as effective weld size. Yan yung nililabel natin as TE. Diba? Tandaan nyo pa yan? So, bali ito yan, ha? Yan yung TE. Okay? So, ito yung part na mapuputol siya. Again, yung portion na may weld face, neglected yan as analysis. So, ngayon, since 45 degrees to, so meaning naka 90 degrees yan, ha, with respect dito. By the way, yung gamit ko mouse, no? So, pasensyahan nyo na yun. Pero may pen talaga ako. Di ko lang siya sinet up. Pero kung sa refresher program, sit up ko man yung pen ko, no? So, don't worry, maganda yung penmanship ko. So, di ko lang sinet up ngayon, ha? Parang lang kasi. So, this is T. Then, bali ito yan. Yung weld size na yan. Then, ito yung, bali ito. Yung part na to, ito yun. And then, itong pula, ito yan. Di ba? And then, 90 degrees yan. So, meaning, kung 45 degrees to, so, meaning, ito siya is T sine 45. Di ba? Tama, no? Kasi ito, cosine to no? And, cosine yan, no? So, meaning, ito siya is T sine 45. Klaro. Yung T sine 45, that is equivalent to 0.707T. 707T. Okay. Sine 45 is 0.707. Then, may hanggang T. Di ba, familiar sa inyong constant na ito? Dahil yan sa sine 45. So, ito bali yan, ha? Ito yung 0.707T. And then, kung may length ka, so yung length is yung total length ng weld. So, depende yan kung meron pang may longitudinal, may transverse, then may end return pa, no? So, kasali na yan sa total length. So, kumbaga, yung area subject for shear, or yung area na mag-shear, yan yung 0.707T times the total length. So, kung mag-a-apply ka ng load dito, mag-slide down yan sila dito. Yan, dyan siya mag-field. Okay? Kung may applied load ka dito, so mag-field siya in this direction. Klaro ba? Klaro mo, no? Okay? So anyway, recall naman din doon, refresh lang. I know, familiar na kayo nito. Okay. So, bale, kung titignan din natin, kasi yung weld, ito transverse, no? So, pag dito naman na part, may weld ka dyan, di ba? Kasi yung weld mo, minsan iikot yan, no? So, ngayon, yung failure dito. Tama, di ba? Yan dyan. So, yan yung portion na mag-fail din pag hinila mo yan. Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Okay, maganda, ha? So, yung weld shearing stress natin is, yung sa, yung basic stress, no? Na formula sa strength of material, shear over area. So, yung shear, yan yung applied shear. Yung area for Philly weld is yung 0.707T of then times length. So, yan lang. Ha? Okay? See? Proceed. Balik tayo dun sa problem natin. Solve na natin to. Again, we solve this one, conventional, then equality later. No? Solve muna natin convention. Nga pala, no? Kung naguluhan ka dito sa figure, so isisign natin, no? Kung medyo magulo sa'yo. Pero kung okay ka naman dito sa figure, no? Medyo kuha mo naman yung bakit ganyan, bakit ganito. So, pwede mo i-skip na to, no? Proceed ka na doon sa calculation ng problem, ha? So, isisign ka lang muna. So, we have this gusset plate. Then, kung titignan natin yung section view niya, so dito na lang yung tingin ko. Sinadya ko dito para makita pa rin natin yung weld. Kasi kung dito ako sa kabila, matabunan yung weld, ha? So, para makita lang natin. Okay? Pero kahit saan man yan. Doesn't matter, no? Para makita nyo lang. Ayan. So, ito naman yung angle bar natin. So, bali ito yan, ha? Ayan.
So, yung angle bar natin is 150 by 150 by 12. Again, yung first two number, lahat yan, referring sa leg ng angle bar. So, meaning, ito siya is 150. So, bali, yung ito, patungo dito, that is 150. Then, ito, patungo dito, that is 150. Yung 12 naman, yan yung kapal ng angle bar mo. So, yan yung 12. Then, dito, 12. Klaro ba? Ngayon, yung angle bar na yan, bineld yan, no? Dito sa gusset plate. So, may weld tayo dito, ganyan. Kapulupot yan. So, yan yung weld natin. So, kung titignan natin yan dito, makikita natin yung part na to. So, parang ito na lang yun. Kasi matabunan nun siya, di ba? Then, yung weld na to, matabunan din, ha? So, ito makikita pa rin natin. Kung dito tayo nakatingin. Pag dito ka lang nakatingin, so parang point lang, ito lang, tsaka ito lang yung makikita mo. Kasi ito natabunan man. So, dito ko, sinadya ko na lang dito para makita pa rin natin to sa figure. Okay? So, ito yung fillet weld natin. Binigay niya yung thickness nito, no? Sabi sa problem, 6 mm yung kapal niya. Okay? So, we have 6 mm. Yung weld thickness. So, sabihin natin, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So, yung 1 and 2, yan yung L1. And then, yung 3 and 4, yan yung L2. Yan yung mga tanong sa problem. So, kumbaga, yung data lang na meron tayo for this weld is dito sa 115 na part. By the way, yung assumption natin dito is yung ito na part, bali yung yan dyan, that is equivalent to 150, ha? So, parang negligible na lang yung parang, yung thickness niya, parang nine-neglect natin. And we're dealing with the length niya. Okay? Pero kung cross-section, consider mo talaga yung thickness niya. Yung sa lang, yung sa length na. Parang di na natin gino-consider na mag halfway. Wala nang ganun, ha? So, matic 150 na yan. Okay? And then, alam natin na yung angle bar, di ba, may may centroid yan. Yung centroid mismo ng angle bar is andito, di ba? Andito yung X, tsaka yung Y mo. Kumbaga, ito yung origin mo. So, parang ganun ba, no? So, dito yung centroid niya. Then, binigay yung distance nung centroid niya, no? Binigay sa problem yan. Andun yan mismo sa figure. So, that is 43 mm. Anyway, property man din yan ng angle bar, no? So, dapat ibigay talaga yan. Okay? Klaro. So, yung applied load is in-apply siya dito sa my center of gravity. So, imagine there's a load pointing towards you. Okay? Towards you ba, no? So, parang ganito yan. Kung i-side view natin, so, andito yung load mo. So, ito yung T. That is applied towards you. No? Kung dito ka nakatingin sa section B. Klaro ba? So, I hope di na magulo, no? Yung figure kasi ang dami kasi nga na eh. So, at least naintindihan niya. Again, pwede nyo naman din i-skip na, no? Kung okay na. So, punta tayo sa problem na. So, pag yung T daw is 220 kN, so ano daw yung required length ng L1? So, ano daw yung L1 pag yung T is 220 kN? So, pag ito daw is 220 kN, ano daw to? Sige, solve natin, ha? Litan ko lang. Okay ba? Litan natin, ha? Para may space pa ako dito sa baba na mag-solve. So, focus lang natin yung kailangan ko. So, ito lang yung weld lang yung kailangan ko. Tsaka yung force T. Okay? So, para sa weld na to, so yung center niya, andito, di ba? Laging ano yan. Kung L1 yan, so kumbaga andun sa L1 divided by 2. Parang ganun. So, meaning may force tayo dito, na? So, sabihin natin T1. Okay? Then, itong weld na to, center of gravity niya, kung 150 yan, so meaning 75 na, parang ganun. Andito naman yung T2 natin. Sabihin natin T2. You can use any variable you want. It's really up to you. So, kumbaga, this one is 75 mm from this point. Kasi 150 man yan. Yung weld naman na to, so yung center niya, andito, na? So, again, that is half of L divided by 2. So, andito naman yung T3 natin. Okay ba? Naintindihan? So, ganun, no? Sige. So, yung T1, okay,
So, may load pa tayo dito na T2, no? T which is equal to 220. Unahin ko muna yung yung ito sila. So, alam natin yung T, di ba pinakita ko na to kanina, na yung shearing stress. Oops. Yung kanina ba, no? Yung shearing stress is we have this shear force over the area subject for shear, no? The 707 T of L. So, meaning, meron kang shearing stress times dito, times ng length, if you want to calculate the shear. So, ito pa rin yan. Ngayon, since yung force mo lang na kinuha is yung T1 lang, meaning itong weld lang to, so dapat yung length lang din dito. So, which is the L1. Okay? Sige. So, yung thickness niya is 6. So, meaning ito siya is 6. Yung L1, that is required. So, di pa natin alam. Yung shearing stress, binigay sa problem, di ba? 124 megapascal. Binigay yan sa problem. So, substitute natin yan. So, we have 0.7076 L1 times 124. Okay, punta tayo sa T2. Yung T2 naman, ganito pa rin yung tsura. So, 0.707 times 6. Yung L, yung length niya, yun yung 150. Yung S niya, 124. Okay ba? Nakasabay ba kayo? Hello? Cheers. Yes, sir. Yes, sir. Okay, T3. So, yung T3, ganito pa rin, no? So, we have 0.707 TL2 times the shearing stress, no? So, again, T is 6 mm. Yung L2, wala tayong data, no? So, again, di natin alam yan, no? And then, yung shearing stress, ganun pa rin, 124 gigapascal. So, kumbaga, unahin ko muna i-solve itong L1, ha? Unahin natin i-solve yan. Para ma-solve natin yung L1, so pwede tayong mag-summation ng moment dito sa may point 3. Para, itong dalawang force na lang yung matira, ito mawala siya. Pwede yun, ha? Sige, solve natin. So, we have summation of moment dito sa point 3 equal to 0. Okay? So, assuming na yung ganitong ikot, positive. So, yung T1, iikot yan in the same direction sa assumption natin. Yung distance niya, papuntang 3 is 150. So, times 150 tayo, no? Yung T2 naman, so, yung T2 naman, we have, so, plus pa rin, no? Kasi the same direction sa assumption. So, T2, then yung distance niya patungo sa point 3, that is 75. Kasi 150 half, no? Half of 150. So, 75. Okay ba? Pero may force pa tayo dito, din yung applied load natin. So, lagay natin yung applied load natin. So, di ba yung applied load is 220 kN, no? Acting at CG. Alam natin yung CG, yung distance niya is 43 mm, no? So, kumbaga, ito siya is, yung direction niya is baliktad, no? Kung iikot yan, dito sa point 3, baliktad yung ikot niya, no? So, that's why, it must be taken as negative. Kasi baliktad man siya sa assumption. Kabisado nyo na yan. Posible hindi, no? Kabisado nyo na yan. So, minus 220,000. Times yung distance niya, ito alam natin, 43. Di ba? Given yan. Yung centroid nung angle bar, property niya yan eh. Pero binibigay yan, no? Di mo need i-memorize yan, ha? So, bali, yung distance niya patungong point 3 is 150 minus 43. Bali, ito yun. Nakuha ba? Hello? Cheers, na? Yes, sir. Yes, sir. So, equal to 0 na tayo. Wala tayong ibang force, ba? Acting. Medyo ang gulo, no? Kaya iniisa-isa ko para di magulo. Tignan. Ha? Nakasabay mo sa iyo kayo nito, no? Imposible hindi, no? Imposible. Okay, so we have equation 1. So ngayon, yung T1, substitute na lang natin to, no? Ito, lagay natin dito. Yan. Lagay natin yung 50. Yung T2, ilagay natin to, no? 75, lagay natin dito. Tsaka ito na din. Ayan. Then, equal to 0. So, di ba, makita mo isang equation lang yan in terms of L1. So, masolve mo yung L1 using your calculator. Pwede mong i-double check. Ha? Pwede mong i-double check. Diyan, sabihin mo kung, comment ka lang kung namali yung L1 dito. Ha? So, L1 is 223.35 mm. Klaro.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, punta tayo sa problem number 2. Okay, wait lang. Okay, punta tayo sa next problem. So, pag yung T daw is 245 kN, ano daw yung length ng L2? Oh, yun naman yung tanong. Binago yung yung T eh. Kasi sana wag di binago, no? Di dire-diretso sana tayo, no? Kaso binago man. So, ito babaguhin natin, no? Ito naman din yung babaguhin natin, yung 220. So, tanggalin natin yan. Isa-solve natin yung L2 ngayon, ha? So, tatanggalin natin yung 220, palitan natin ng 245. Okay. So, ito na ngayon yung tanong, no? Yung L2. So, para makuha mo yung L2, dito ka naman mag-summation. Para yung mawala, si T1, matitira si T2, si T3, tsaka yung applied load mo. Ganun lang, no? Vice versa lang. Okay. So, we have first T3. Iikot siya in the same direction sa assumption mo. So, taken as positive yan. Yung distance patungong 0.2 is 150. Yung T2 din, ganun din, no? So, the same direction sa assumption. So, plus T2, distance niya 75. Yung T na 245, that is baliktad sa assumption mo. So, it should be taken as negative 245,000 para Newton. Distance niya is 43 millimeter. I think wala na tayong ibang load kasi yung T1 mo cancel out man kasi dyan ka man nag-moment. So, pwede ka na mag-equal to 0. Okay? So, sabihin natin equation 2. Pwede natin ilagay na yung mga value, yung mga equation natin dito. So, we have 0.707 of 6. Ano yung L2? Yung shearing stress is 124, so times 150. Yung T2, ito pa rin. Lagay mo lang, times 75. Then, copy mo na to. Ayan, no? So, lagay mo yan lahat sa calculator mo, then solve for L2. So, L2 is 58.52 millimeter. Sabdan? Wala ipangutan na? Shares. Yes, sir. Klaro. Okay, punta tayo sa problem number 3. Okay, pag yung L1 daw, tsaka yung L2, pareho, 200 mm. And then, yung load T nila is 100 kN. Ano daw yung maximum shearing stress? O, paano ngayon yan? Ganun pa rin, ha? Ganun pa rin. So, meron kang T na 100 kN, and then yung L1 mo is 200, yung L2 mo 200, na? So, meaning, inline na yung dalawa, na? Diba? 200 din to. So, inline na yung dalawa ngayon, no? Baguhin lang natin. And, so, inline na sila. And, okay ba? Klaro? Okay, nice. Sige, punta tayo doon sa, sa calculation. So, ngayon, kung titignan natin yan, kasi given yung L1 mo, tsaka yung L2 mo, so, pwede lang summation of forces acting along X. Okay? Pwede lang ganun, no? Kasi yung L1 mo, given na, tsaka yung L2 mo, given na din. So, magiging ganito yan, ha? 0.707 of 6 times 124 times L1. Diba? Ay, hindi pala. Sorry, yung SS pala yung tanong. So, ano lang yung SS dito. Pero yung L1, yun yung 200. Dito, ganun din. So, magiging 0.7076 SS times 150. Yan yung length naman ito. And then, dito, yung length niya is L2. So, we have 0.7076 times SS times L3. Mapansin mo, yung ito siya, yung dito sa yung ito siya. Wait lang, ha. Mapansin mo, ito siya, yung part na yan. Dito, tsaka ito. Di ba pareho yan? So, meaning pwede mo i-combine, isahan na lang yan, ha? So, parang pwede mo i-factor out yan. So, pwede kang 0.707 times 6 times SS times L1 plus 150 L1 plus 150 plus L3. So, parang ganun, no? By summation of forces along X. So, yung T1 plus T2 plus T3 mo, which is equal ng T. And then, yung mga T1, T2, T3 mo, yun na yung 0.707 times 6 times SS times the length total. So, kaya pwedeng ganito na, no? Pwede ka na diretsyo ganito. Mayroon kang T, equal mo na diretsyo nung 0.707 of T nung SS times the total length. Kunin mo lang yung total length. Yun na yun, no? Ganun lang, ha? Sige. Naintindihan? Nasabdan. Cheers.
units. So anyway, lagay natin yung L1. So L1 is 200. Okay, this length is 150 and then the L2 is 200. Okay na, no? Masolve mo na yung SS. SS is 42.86 megapascal. Klaro? Naintindihan? Sige, solve natin using calculator. This time na. Nga pala, no? Again, pwede ka pa rin mag-enroll nung refresher program ko, no? So, if gusto mo yung mga ganitong style ng discussion. So, this is unlimited access na isang payment lang, unlimited access. So, and then, balik kung mag-pay ka ngayon, ano na yan? Unlimited access na yan, no? So, hanggang sa maging engineer ka, no? So, mawala lang yung access mo, kung maging engineer ka na, no? Diba? So, ganun lang. So, and then if my new, for example, mag-open kayo for new enrollees, no? For the next batch, March 2027, ma-access mo pa rin, no? If di ka pinalad, no? So, sana hindi mangyari, no? Sana palarin ka kasi yun man yung goal, no? Maging engineer ka. Kaya nga ginawang unlimited access, no? Hanggang maging engineer ka, no? Kasi yun yung primary goal ng program. So, di mo na need mag-pay ulit. No? Lagi ka nandun sa hub, so kung may madagdag na mga videos, ma-open mo pa rin. Yung mga old videos, ma-open mo pa rin. No? So, that is win-win situation sa lahat ng gustong maging member ng hub. No? Lahat ng gustong mag-enroll dito sa refresher program. Win-win situation, no? So, yung bagong mga bagong enrollees for the next batch can also access yung previous discussion natin dito sa September 2026. So, parang ganun lang. So, this is one-time payment. Yeah. So, tignan nyo lang, no? Kung okay sa inyo ba. No? Sige, punta tayo. Solve natin yung problem using calculator only. Okay? Sige. Ginawa ko muna yung conventional para at least di man din natin malimutan. No? Yung goal kasi mag-refresh eh. Okay, gagamitin natin Canon. Okay. Sige. Yung gagawin lang natin, first, punta tayo sa mode, punta ka dito sa equation, then punta ka dito sa 1. So, bali, yung A stands for unknown L1, while yung B stands for coefficient ng L2. Parang ganun ba? Na? So, yung A, lahat yan ng property under L1, yung B para sa L2 naman. So, meaning, if mag-equal ganito, di ba, mag-x yan, ha? So, yung x, yun yung L1. Yung y, yun yung L2. Okay ba? Sige, ganito. So, laging 1, 1 yan, ha? So, laging 1, 1 yan. Ayan. Pagdating mo ng C, yung gagawin mo, kukunin mo lang yung total length minus yung known na length dito. Okay? Kukunin mo lang yung total length dito ba? Minus yung known length. Kasi yung nilagay mong data is yung L1 tsaka L2 lang na. Kaya ka nga nag-1 eh. So, 1 nung L1 plus 1 nung L2. Meaning, yung in-input mo is L1 plus L2. Di ba? So, yung L1 plus L2 is equivalent yan nung total length minus yung 150. Tama, no? Sige, kunin natin yung total length. Paano kunin yung total length? Di ba ano yun? Yung kanina, recall lang natin ha. Di ba yung total length, if you want to calculate the t, di ba yung value, it should be 0.707. Again, pasensya na, may pen ako, no? Pero, di ko lang sinet up, no? Pero sa refresher program, gagamitin ko yung pen. And, I'll just use the pen lang din. Pang-patching lang, no? May mga additional notes na gusto kong i-type. Pero mostly yung discussion, PowerPoint talaga, no? Okay? Ganun yung setup. Then, we have the length total. Then, yung sharing stress. So, meaning, para makuha mo yung total length, ito lang T na binigay sa problem. Divide mo lang ng 0.707 T ng sharing stress, which is 124. So, yun lang yung idea. Sige, balik tayo sa calculator. So, bali, yung dito, ilagay natin
Ito na. Wait lang, pastilan. Okay. Ay, pastilan. May pagwata. Yes. Okay, we have 220. Nakakilonewton yan, gawin kong Newton. Okay, yan yung T, na? I-divide natin sa itong 0.707 nung T, which is 6, diba given yan? And then yung SS, which is 124. So, yan yung total length. Yung total length na to, i-close natin to para iwas error tayo dito. Close lang natin. Yan. So, yan yung total length, diba? So, yung L1 plus L2 is equivalent ng total length minus yung known na length, which is the 150. So, subtract lang natin yung 150. Yun yung idea. Gets? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. So, ngayon, kukunin natin, kasi parang yung length, actually, force yan, na? Pero makancel out kasi yung 0.707 nung T, tsaka yung SS, makancel out pag mag-moment kaya, na? So, yung mangyayari, para madali siyang tandaan, imagine mo, kukunin mo na lang yung, for example, L1, kukunin mo lang yung moment arm niya patungo dun sa centroid. Okay? Which is ito. Ngayon, pag in-assume mo na lahat ng moment arm mo above your center of gravity is positive, then yung downward, negative. Okay ba? Okay? Sige. So, kumbaga, yung L1, yung moment arm niya, di ba, andito yung center niya. Yung moment arm niya, 43. Tama, no? Then, yung L2 naman, yung moment arm niya, yun yung 150 minus 43. Kung patungong ka ditong centroid, di ba, 150 to. Minusan mo ng 43, so meaning, ito yan, na? Patungo dun. Wait lang. Lagi ko na-close yung ano mo. Okay? Klaro ba? So, lagay ko ha, 150 minus, huwag kalimutan yung negative sign, na? Kasi nasa baba ka na eh. So, minus nung 150 minus 43. Okay, yung C naman, so usually dito yan sa 75, na, which is nasa baba. So, meaning negative yan, na? Pero need mo siya i-transpose eh, na? So, magiging positive yan pagdating mo ng C dito. So, kaya yung gagawin natin, okay ba? Kaya yung gagawin natin, so parang length lang yan. Di ba yung ginawa natin, length times the moment arm, no? Ganun din yung gagawin natin dito. So, kukunin natin yung length, yan yung 150. I-times natin nung location niya, which is 150 divided by 2. Yun yung 75, na? Yung 75 na yan, patungo dito sa center of gravity, patungo dito sa centroid ng angle bar, so that would be 75 minus ng 43. Nakuha nyo? Parang ganito ba, na? Diba, andito yung centroid niya, na? So, meaning, andito yung force niya, na? Diba yung location yan, 75 yan? Okay? Magpasensya na yung, 75 yan, ha? So, kung patungo siya dito sa center of gravity, so it should be 75 minus nung 43. Again, nasa baba sila lahat, na? So, it should be negative. Pero, need mo kasing ilipat yan sa right side ng equal sign. Magiging positive yan. Okay? Sige, wait lang. Ayusin natin. Okay, so, I think okay na tayo dito. Try natin. So, ito na yung length 1 for T na 220 km. Yan yung sagot. 223.35. Check natin yung sa conventional. Kung pareho ba. Yan sa conventional. Yan. Okay. Okay naman din yung conventional. Wala rin akong problema dito. Dali naman din, di ba? Okay, solve mo yan. Hindi man din tanto mahaba yung calculation mo, di ba? So, yan. Oh, pareho, no? 223.35. Sikla, baby. Just. So, anyway, kung isolve mo pa yung L2, na 220 yung gamit mo, so, yung result niyan is 44.897. Kaso, yung sa part 2, hindi naman 220 kN yung load eh. Binago, di ba? Ginawang 245. So, meaning, hindi ito yung magiging sagot mo. Okay lang, tama to kung yung T is 220. Pero kung hindi 220, papalitan mo ulit yung sagot mo. Yung calculation mo. So, pagdating natin sa part 2,
which is yung T is 245 na, ano daw yung L2. So, yung gagawin natin, papalitan natin ngayon yung dito lang. Di ba? Yan lang yung babaguhin natin, ha? Tignan mo. Kasi yung iba, ano na fix naman no? Yung nabago lang naman yung 245. Isip na lang, binago yung mga length, yung mga distance, no? Wala naman nabago yung 245 lang. So, meaning, yung gagawin lang natin, close lang natin to. Yan. Subtract na natin agad yung 150. Di ba? Yung total length yan minus nung known values which is 150. Dito natin ilagay yung calculation natin na yung T is 245. 245 times 10 to the power of 3 para Newton. Then, i-divide natin yan nung area which is 0.707 of T times yung SS which is 124. So, yan yung length. Pareho lang kanina. Huh? So, di mo siguro magulo, di ba? Okay, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes. Thank you. Okay, so, equal natin. Ay. Okay. So, ito yung L1 kung 245. Pero yung tanong dito is, ano yung L2 pag 245? So, meaning yung Y yung sagot. So, we have 58.52. Tama ba? Pareho ba yan? Check natin, ha? So, yung sa conventional, try natin. Okay. Yeah, money popcorn. Oop. Ayun. So, try natin. So, pareho lang sila. O, di ba? So, ganun lang, na? Okay? Claro. Yes, sir. So, nakausap na yung sarili. Wala kasing audience, no? Maganda sana pag ano, no? So, anyway, okay naman din do, no? Basta as long as nakikinig, no? Nakikinig yung nanonood. So, anyway, we have 100. So, ito, maximum sharing stress, no? Pwede na yung, yung 100 times 10 to the power 3. Yung lang, yung shift solve na lang. Pwede naman yun. So, 0.707 of T, which is 6. Yung required is the sharing stress. Lagay lang natin yung total. And this times is meron kang L1. Yung length dito sa may transverse weld. And then, yung dito naman, yung L2, which is 200. Shift solve. So, the answer is 42.86 Mega Pascal. Yeah, ba? So, ano ba yung sagot dito? Look! Pareho ba? Pareho pala, na. Akala ko iba yung mukha, no? So, 42.86. Okay? So, I think that's it, no? So, again, consider this, no? Baka magustuhan mo lang din. Okay? So, I think that's it. No? See you for the next mga videos. Thanks.